So, pray ko muna tayo. Father God, we gather before you today with open hearts and grateful spirits. We thank you for the gift of life, for the opportunity to worship you, and for the fellowship of your people. We humbly acknowledge your presence and majesty as we seek to be fulfilled with your Spirit. As we worship together, forgive us for our sins and shortcomings, and cleanse us through the blood of Jesus. Grant us a renewed heart and mind, that may we truly worship you with all our being. Guide our thoughts and actions today, and help us to love one another as you love us. Bless our church, family, and we may be unified body, reflecting your love to the world. Strengthen our faith, deepen our understanding of your word, and equip us to the instrument of your peace. We pray for the sick and hurting, the lonely and discouraged. May your comfort and strength be with them. May we be used to bring them hope and healing. And we give you all the praise, honor, and glory. In Jesus' name we pray. Amen. Mga kapatid, blessed morning po ulit sa inyong lahat. Sabihin po natin sa mga katabi natin, blessed morning kapatid. So, natatandaan po ba natin yung topic po ni Iki last week, yung starting over. So, ulitin po ulit natin yan. Ituloy po natin siya, mga kapatid, sa topic natin ngayon, which is title ko is Change Your Inner Self, Seek God's Will. So, reference verses po natin is Revelation 2 verse 1 to 7. So, ito po ay mensahe po ni Jesus sa mga taga-Efeso. So, before po tayo mag-proceed, may tanong po ako, mga kapatid. Have we like the church at Ephesus grown weary in our faith and lost the initial faith, fervor? So mga kapatid, tanungin po natin sa mga katabi po natin, katulad ba tayo ng iglesia ng Efeso na nawalan ng gana tumalikod sa una ninyong pag-ibig? So, para malaman po natin yung sagot dito, mga kapatid, proceed po tayo at to give yung context lang po dun sa pahayag 1 to 7, ang pinaka-highlights po nito ay yung importance po ng perseverance and love. And sa mensahe po ni Jesus sa iglesia ng Efeso, ay pinuri niya din po ito dahil sa pagtitiis, at the same time ay nagkaroon din po na pagsuway or rebuking dahil sa pagtalikod naman po dun sa passionate love para kay Christ. So basically, similar po sa topic natin last week na starting over. Kita po ba? Kaya po. So, basahin po muna natin to start yung pahayag 2, verse 1 to 3, para sa iglesia ng Efeso. Isulat mo ito para sa anghel na nagbabantay sa iglesia sa Efeso. Ito ang mensahe ng may hawak ng 7 bituin sa kanang kamay at lumalakad sa gitna ng 7 ilawang ginto. Batid ko ang mga ginagawa ninyo, pati ang inyong mga pagsisikap at pagtityaga. Alam ko rin na hindi ninyo kinukonsinti ang masasamang tao. Sinisiyasat ninyo ang mga nagpapanggap na apostol at napatunayan ninyong sila'y mga sinungaling. Tiniis ninyo ang mga paghihirap dahil sa pananampalataya ninyo sa akin, at hindi kayo
ng hina. So, sa first 1 to 3 mga kapatid, makikita natin na na-recognize ni Jesus yung mga ginagawa ng mga nasa church ng Efeso. And yung pinaka-highlights is yung positive qualities nila, which is, ito po, yung nasa list. Sorry. Yan. So, una po, endurance, or is perseverance, resistance to evil, ability to discern false apostle, and can maintain faith amidst challenges. So, sa mga kapatid, tayo bilang isang church dito sa Santo Domingo, mako-consider ba natin na katulad tayo ng mga taga-Efeso dito sa part po na to, na meron po ba tayong pagtitiis? May pagtitaga po ba tayo? Paglaban sa masama? Kakayahang makakilala ng huwad na apostol? At napapanatili ang pananampalataya sa gitna po ng mga hamon or challenges ng buhay. So, I challenge po yung mga bawat isa to reflect po on this sa personal devotion po natin, na check po natin yung practices natin, examine po natin yung commitment natin sa Panginoon, pati po ako, to exemption po, kasama po ako dito. I'm checking din po yung sarili ko na wala pong exempted dito. Let's re-evaluate po mga kapatid yung sarili natin. So, ito po mga kapatid yung 1 to 3, but dito po kasi, as mentioned nga po kanina, ito po yung na-recognize ni Christ na magagandang ginagawa sa Church ng Efeso. Pero may nakita din po kasi siya na napuna or nakita po na chinek doon sa Church ng Efeso. So dito po sa Pahayag 2 verse 4, ngunit ito ang ayaw ko sa inyo, tinalikuran ninyo ang una nyong pag-ibig. So dito po sa verse 4, mga kapatid, makikita natin, hindi po magaling tayo mag-share, magaling tayo, or nagagampanan natin yung mga gawain tulad ng mga sinabi doon sa verse 1 to 3, overall, okay na tayo. Ang sinabi po dito ay, mga kapatid, ay yung init or yung una tayong nagmahal, yung devotion natin. Syempre, di ba, nung nag-start tayo, nung nakakilala tayo, talagang yung devotion natin, talagang gusto natin, may halos miyak-miya, ayaw na natin pigilan. Yung passion natin to hear yung word, to share the word, to proclaim yung word ng Panginoon. And then yung yung passion natin yung ang init natin, kasi ayun yung natin doon, parang punong-puno tayo, nag-uumapaw tayo. Pero ang nangyayari, as we go on sa journey natin, unti-unting nawawala or nababawasan yung init na meron tayo. Naisip ko nga dito, di ba po, pag may mga bago tayong gamit, especially, cellphone, yan, lahat naman po tayo dito, mga may cellphone. Pag bago po yung cellphone natin, di ba, ano ang gagawin natin? Puprotektahan natin, bili tayo case. Minsan, 5 case agad, order sa Shopee. Bibili ka pa lang ng cellphone, na-order mo na yung case. Tapos, pagkabili mo ng case, papalagay ka na agad ng screen protector. Tapos, pag naiuwi mo na, siyempre, hindi mo tatantanan yun, isa-set up mo, aayusin mo. Tapos, pag bibitawan mo, ibabalot mo pa sa panyo, pag ipapato sa isang tabi. Kasi, andun yung hit ng, parang, yung love natin doon sa, natin na yun Pero, unti-unti, habang natagal, nawawala na din yun kung ano yung una natin ginawa sa device na yun, no?
yung pag-iingat natin doon, yung pag-aalaga natin doon, na pagtagal, ang nangyayari na, kung saan na lang makipatong, pag nalaglag, ayan mo na, kasi parang makikaroon akong bago. Ayan na, same thing po sa faith natin, nangyayari din po yun, na nung una tayo nakakilala, ito yung ginagawa natin, masyado devoted tayo, ang dami nating gustong gawin, ang daming lahat, sinasamahan natin. But eventually, bawasan na yung quiet time natin. Parang na-attend na lang tayong Bible study for compliance. And then, ang mangyayari, pupunta na lang tayo, wala na tayong Bible study, minsan lang online na nga lang yung wala pa, no? Yung sa Bible study, kaya ako na tumayin, wala. Ayun, nabawasan na nga yung Bible study, eventually mawawala pa, and then ang nangyayari, attend na lang tayo Sunday service. So ayun po yung napuna dito ni Christ, no? Na yung una nating love nung nakakilala tayo, nawala na. Nawala na, pero yung iba, kahit wala yung love, andyan pa din, active sa lahat. But, ayun nga po, sabi po dito, ngunit ito ang ayaw ko. Ayaw niya po na kahit sobrang galing natin mag-proclaim ng gospel, ang dami natin binibigas, kung wala pong love, ayaw po yun ng Panginoon natin. So, add ko lang din po dito mga kapatid na may danger po doon, which is, ayun po yung tinatawag natin spiritual apathy. Hindi po yung kanta na apathy, apathy. Spiritual apathy po. So ano po ba yung spiritual apathy? Spiritual apathy is a state of indifference towards God and spiritual matter. Can lead to significant danger. So, number one ay moral and spiritual decline. So, or pagbaba ng moral at spiritual. Reference po natin dito is yung parable po ng 10 virgins. So, hindi ko na po nilagay yung buong verse kasi medyo mahaba din po, 1 to 13 yun. But, babasahin po natin yun ay pinakita po dito sa parable of the 10 virgins na yung pagkakaroon ng spiritual religion or form of spiritual apathy is yung pagkakaroon po ng spiritual negligence or is a form po siya ng spiritual apathy na kaya po tayo nawawala yung love natin kasi marami na tayong ini-ignore or binabaliwala. Like prayers, yung prayers natin, kailan na tayo pray pagkakain, pag matutulog, masabi lang na magdasal, and yung quiet time natin hindi na quality. Minsan na lang din yung quality quiet time or minsan na nawawala pa yon or yung pag-attend natin sa Sunday service, masabi na lang po na umattend tayo or yung heart natin kahit na-attend tayong cell group, wala naman doon yung heart natin. Masabi lang, naandun tayo, pero yung heart and mind natin, iba yung iniisip. Yung pagdating pa lang natin, pagkatapos nito, punta ako SM. Pagkatapos nito, may birthday ano sa kapitbahay namin. Punta muna ako doon. Pagkatapos nito, anong oras kaya matatapos? Kasi, may gagawin pa ako mamaya. May nanonood kaming sine. Ayun yung parang nagkakaroon na tayo ng spiritual negligence. Isa, form po siya ng spiritual apathy. Yung second po is spiritual barrenness or yung pagka-baog spiritually. So dito po sa Proverbs 13 verse 4, ang puso ng tamad ay puno ng hangarin na hindi niya makakamtan. Ngunit inaasam ng masipag ay tiyak
na matutugunan. So, ihinampin po ng Kawikaan 13, verse 4, na ang kaluluwa ng tamad sa kaluluwa ng masipag. Ang tamad ay naghahangad, ngunit walang makukuha or nagkakaroon ng lack of fulfillment at kawalan ng leading sa spiritual path. So, while yung kasipagan ay bumahantong sa spiritual na kasiyahan. So, ayan mga kapatid, form po siya ng spiritual apathy. Kung may nararamdaman po tayo mga ganito na ang dami natin gusto, pero ang tamad naman natin to obey the Lord, ay wala po tayong makakamtan. Then, yung third po, isang part po siya ng spiritual apathy is yung hardened heart. Sa James 4 verse 17, kung alam ng isang tao ang mabuti na dapat nilang gawin, ngunit hindi naman ginagawa, nagkakasala siya. So, one of the danger mga kapatid ng spiritual apathy is hardened heart. Kasi kung meron na tayong hardened heart, kahit alam na natin yung mabuti, malamang hindi natin ito gagawin, which is nag-iling siya sa sin. And pag nag-iling na siya sa sin, pag nagsisin na tayo, wala na po yun lang. So nakaharden na po yung heart natin. Hindi na tayo, ay nga, alam naman natin na tama yung pag-attend sa Bible study. Pero pagod tayo, hindi na lang tayo aattend kasi pagod eh. Yan, so naggilid po siya na mawala po yung love natin. And last po, loss of passion and connection. Apathy can dull spiritual senses, causing a loss of passion for God and detachment from gospel. It can also hinder our ability to connect with God and other through empathy and compassion. Another loss of passion and connection. Ang apathy po mga kapatid ay pwede mag-cause ng maging dull tayo spiritually or magkaroon po tayo ng yung spiritual sense po natin ay maging dull or maging mapurol. At ang result niya ay nade-detach po tayo sa Panginoon and from the gospel, detach na din po tayo pag ganun. And ang naghihinder din to na makakonect tayo kay God. So na-experience niyo po ba na pag yung may mga challenges tayo tapos hindi natin ginawa na mag-ng Bible study, hindi natin ginawa na mag-pray, and then yung pag-down na tayo, pag nag-pray tayo, alam niyo yung pakaramdam na hindi tayo makakonect sa Panginoon. Na nagpe-pray tayo, parang wala. Parang wala tayong kausap. Sino po yung nakaramdam na po na parang gano'n? Taas po ang kamay. Na pag nagpe-pray, yung dahil na-neglect na natin yung passion natin. Pag nag-pray tayo, walang connection. Ayan. So, ayun po ang nagiging cause ng spiritual apathy. And to summarize, kaya nawawala yung love natin na katulad nung una, dahil nagiging tamad na tayo. Marami na tayong binabaliwala, baka kasi iniisip natin paulit-ulit lang naman yung sinasabi, paulit-ulit lang naman yung ginagawa natin, nawawala na tayo ng gana. And kahit alam natin yung tama, hindi na natin ginagawa. Kasi nga, hindi naman, kaya tayo nawawala na ng love. Kasi from the start, akala natin talaga ay parang love lang natin nung may bago tayo. Pero nung nagtagal, imbis na mag-grow yung love natin, grow siya na mawala. So, proceed po tayo sa
Pahayag 2 verse 5. Alalahanin ninyo ang inyong kinalagyan bago kayo nahulog. Magsisi na kayo sa mga kasalanan ninyo at gawin ng muli ang dati ninyong ginagawa. Kundi, pupuntahan ko kayo at kukunin ang inyong ilawan. So, paano natin mababalik yung love na yun? So, dito po sa verse 5, mababalik po natin siya using this po, itong mga 5 po na ito. Sige po mga kapatid, basahin po natin yung 1 to 5. So, yung 1 po, una po natin kailangan gawin is repent, magsisi. Second po, do the first work. Yung binanggit po dito na magsisi kayo sa kasalanan at gawin ninyo muli yung dati ninyong ginagawa. So, ano ba yung dati natin ginagawa? Prayer, Bible study, fellowship, faith in daily life. And then, pag nagawa po natin yun, gawin po nating habit. Pag nagawa na natin siyang habit, pag may pinagdaanan po tayo, huwag po tayong mag-give up. And para hindi tayo mag-give up, lagi po natin i-seek yung guidance from God. So, dito po, do the first work. Similar mga kapatid nung unang nakakilala tayo, na nagkaroon ng encounter kay Christ. Gawin po natin ang hindi napipilitan po. Yung umpisahan po natin sa prayer, then samahan po natin ng Bible study, and then fellowship. Sa repentance naman po mga kapatid, need po natin gawin yung mag-repent po tayo. Start over tayo na, di ba sabi nga po last Sunday, start over. Di ba si Job, kiniklaim niya na hindi siya nagkasala. Pero, anong sabi po ng Panginoon? Anong kailangan niya pong gawin? Nag-repent po siya. And after niya pong mag-repent, ibinigay po sa kanya ng Panginoon yung mga nawala sa kanya. At doble-doble pa. Sobra pa yung, kung ano yung meron siya, nung nawala yun, ibinalik ng Panginoon after niya mag-repent. Doble pa, mas sobra pa sa kung anong unang meron siya. Then, hindi natin alam mga kapatid na minsan pagkakasada tayo, itutuloy. So, minsan po mga kapatid sa repentance mo, pag nagre-repent po tayo, meaning hindi po, dapat hindi na natin gagawin. So, minsan, may instant po na naiisip pa lang natin yung sin. Huwag na natin gawin. Naisip pa lang natin, mag-repent na tayo. So, or huwag na natin gawin yung isang kasalanan lang naman yan. Naisip mo na yung kasalanan yun, pero itinuloy mo pa din, sabihin mo sa kakada lang magre-repent. Mali po yung mga kapatid. Naisip mo pa lang siya, mag-repent ka na. Huwag mo nang ituloy at mag-seek ka na agad ng guidance sa Panginoon. So, number 3 po, make it a habit. Gawin po natin habit yung 1 and 2 na pag naiisip, ayun nga po, yung pag naiisip pa lang natin, yung sin, mag-pray na po tayo, mag-repent na po tayo. And huwag po tayong papatalo dun sa mga hamon sa atin, no? Yung mga challenge po sa buhay natin. Kasi pag nagtatalo po tayo, start over po ulit tayo. And paano po kung hindi na po tayo makapag-start over after ng sin natin? Wala na po tayong magagawa po. Pag tulog mo mamayang gabi, hindi ka na magigising kinabukasan. Na sabi mo, pagpapabukas mo na lang yung start over. Hindi po ganun mga kapatid. Ang start over po is now, hindi po mamaya, hindi po bukas. Kasi hindi natin alam yung mga susunod na mangyayari after this. Or habang nagsasalita ako dito, hindi po natin alam ang mga mangyayari sa atin. So, and then,
Number 5, seek God's guidance. Yan. So, dito po, sa item ko po, no, binigyan ko lang siya ng, inibay ko lang po yung item 2 na, do the first work. Prayer, Bible study, fellowship, faith in daily life. So, para ma-visualize natin, mga kapatid, binigyan ko lang ng tingin to na yung content po nito na makatulong sa atin para magkaroon din po tayo ng true repentance. So, number 1, prayer. Consistent. So, sa prayer po natin, dapat magkaroon po tayo ng consistent communication. So, make daily prayer a regular practice. Do not just in time of need, but also to express thanksgiving and concern. Honest and open. Pray openly and honestly with God, sharing your thoughts and fears and imperfection. Listen actively. Be a good listener. Paying attention to God's guidance and promptings. So, mga kapatid, doon sa consistent communication, magiging consistent tayo kung make daily prayer a regular practice. Yung daily po, hindi isang beses, isang araw. Moment by moment po tayo mag-pray. Ako po, kahit nagsasalita po ako dito, at the back of my mind, nag-pray po ako for the guidance of God na makarating po sa inyo yung gusto niya pong iparating. And binanggit nga po dito na hindi lang sa times na nangangailangan tayo, saka lang po tayo magpe-pray. But sa lahat po ng oras, moment by moment, and kailangan po natin mag-express sa Panginoon ng thanksgiving. And yung mga concern po natin, no? And maging honest po tayo sa Panginoon kasi kahit naman, alam naman po yan ng Panginoon eh. Alam naman po ng Panginoon yung mga nangyayari sa atin, kung anong pangangailangan natin. But ang gusto po ng Panginoon, maging open po tayo sa Kanya. Kasi paano niya po tayo tutulungan kung kahit po tayo ay ayaw natin sabihin sa Kanya yung gusto nating tulong. But, ayun po, binanggit po dito na sharing your thoughts. Sabihin po natin sa Panginoon, hindi yung parang pag nagpe-pray tayo ay humihiling lang tayo na sa genie. No? Sabihin po natin yung takot natin, aminin po natin sa Panginoon yung imperfection natin, na ako nga po, mga kapatid, at share ko lang po na sa office po, yung mga task po na binibigay sa akin, binibigay ko po sa Panginoon, Lord, kayo yung magbigay dito sa posisyon na meron ako. Sa totoo lang, hindi ko po talaga kaya to. But, with you, sabi niyo nga po sa inyong salita, na pagkasama namin kayo, walang imposible. So, Lord, kayo po yung kumilos para sa akin, para magawa ko po itong bagay na to. Kasi, hindi ko po talaga kaya. But with you, Lord, I can do everything. So, ayun po, yung as example ko po sa inyo na personal ko po siya na ginagawa daily. Always po ako, moment by moment, kahit po pag-meeting lang, kahit wala naman ako sasabihin sa meeting namin. So, please, nagpe-pray po talaga ako. Kasi si Lord na yung bahala. Hindi lang sa akin, pati po dun sa lahat ng nakakasalamuha ko, nakakausap ko. Then, listen actively. Be a good listener. So, pag nag-pray po tayo, hindi po tayo na parang nag-aantay lang na ibigay ni God yung pinag-pray natin. Let's be a good listener kasi baka mamaya may pinagagawa si God sa atin para makuha natin yung pinag-pray natin. And ginagay din po tayo ni God, hindi naman po niya tayo gagawin sa masama. Then, let's practice po. Pay attention sa mga nangyayari sa paligid natin, sa mga sinasabi ng kasama natin na baka doon sa mga nakakasalubong natin sa daan, doon pala natin makukuha yung answer dun sa
sa pinagpe-pray natin. No? So, ayan po, yung sa prayer. Yung 2, Bible study. Seek God's teaching. Pray for God to guide you in your short study of Scripture. Reading regularly. Make time to read Bible consistently. Perhaps using a reading plan. Memorize Scripture. Memorize key passage to help internalize God's Word. So, dito mga kapatid sa Bible study, ayan. Una-una po, anong gagawin? Pray pa din. Yung unang gawin natin, mga kapatid, ay pray na i-guide tayo dun sa pinag-aaralan natin sa Bible study. And read regularly. So, hindi lang po sa Bible, during Bible study tayo na, or may nagbibigay sa atin na magbabasa tayong Bible. Kahit mag-isa po tayo, kahit wala po yung BS leader natin, mag-read po tayo ng Bible regularly. So, it's a form of Bible study pa din na doon po minsan na-develop or madalas na-develop yung relationship natin sa Panginoon. So, ayan po. And minsan, pag nag-pray po tayo, na-experience ko na po ito na pag ang dami ko pong question sa Panginoon. Then, nung nag-Bible study, nung nagbasa na po ako, nag-quiet time na ako, andun po lahat yung sagot doon sa question ko. Ayan. So, memorize Scripture. Ito po, importante po ito. And I repent po din dito, no? Kasi for some time, may mga pagkukulang din po talaga ako in terms of memorization ng passage. But, I'm praying pa rin po, no, mga kapatid, na i-help ako ng Panginoon to memorize. Kasi, ano po talaga yun? Isa po talaga yun sa imperfections na nararamdaman ko na kulang sa akin, na mahina po talaga ako magsaulo. Ayan. But I pray to God kasi si God naman po yung bahala sa akin. So next po, yung 3, fellowship and community. Connect with believers, surround yourself with other Christians who can encourage and support you in your faith. Share your faith. Share your love for God and His world with others. Serve others. Put your faith into action by serving others and making a positive impact in the world. So, connect with believers. So, ito po yung mga cell group natin, yung mga activity po na ginagawa natin, na isaroon po natin yung sarili natin with other Christian, hindi po yung isasaroon po natin yung sarili natin ng mga tao from the world, na pag malulungkot ka, punta ka ng BGC kasi maraming bar doon, maraming kasiyahan doon. Hindi po ganoon. Ang kailangan po natin is-surround yung sarili natin with other Christian na makakapag-encourage sa atin and makakatulong po sa atin to support yung faith natin para mas lalo po tayo lumago at mas lalo pong lumalim yung pagmamahal natin. Share your faith. Share your love for God and His Word with others. Ito, napaka-importante po nito. Yung sharing po ng love for God. Sa sharing po, mga kapatid, huwag po tayo matatakot na mag-share ng gospel. So, ang sharing naman po, hindi lang naman kailangan niyo yung masauli yung 5 piece, yung mga iba't ibang gamit natin. Hindi naman kailangan masyadong marami tayo sa ulong Bible verses. Sa sharing po, kahit po simpleng kwentuhan lang po sa mga kaopisina natin, sa mga classmate natin, sa mga nakakasalamuhan natin daily, na i-share niyo po yung experience niyo na nung naramdaman niyo po yung love ni God. It's a form of sharing na rin po yung love na na-receive natin kay God. Kasi nag-uumapaw po yun, si God na po ang bahala dun sa mga taong, mga nakakarinig. Then, serve others. Put your faith into action by serving others
and making a positive impact in the world. So dito po mga kapatid, may mga times po na may mga tao na hindi maganda yung nagawa sa atin. And ang nangyayari po dito ay andito po mga kapatid, hindi lang po doon sa mga tao na mabuti sa atin magsaserve tayo, pati po doon sa mga tao na hindi mabuti sa atin, mag-serve pa din po tayo sa kanila kasi on that way nakakapag-share po tayo sa kanila and magkakaroon po ng positive impact sa kanila yon. And from that, malay nyo, gamitin din yung tao na yon to share yung word kasi may nakita siyang pagbabago sa atin. So, yung four po, faith in daily life, trust and obedience, show trust and commitment to God by living according to His teaching. Follow Jesus' example, learn from Jesus' life teaching and strive to live as He taught. Prioritize God. Make God a central part of your life and schedule. Not just on Sunday. So, trust and obedience, lagi po tayo magtiwala sa Panginoon. Minsan, hindi man agad sinasagot ng Panginoon yung prayers natin. So, tandaan po natin na ang sagot po lagi ng Panginoon, yes, no, wait. So, hindi po konti pinag-aantay tayo ay hindi na po ibibigay ng Panginoon. Na minsan, pag sinabi niya po na wait, baka kasi yung ibigay niya sa atin ay mas maganda pa or sobra-sobra pa doon sa hinihiling natin sa Kanya. And dapat po mga kapatid ay namumuhay tayo into His teaching pa din po. And follow Jesus' example. So dito mga kapatid, nagbigay na po ang Panginoon, which is si Jesus, siya na po yung naglatag na dapat nating sundan. Wala na po tayong ibang kailangang sundan, kundi si Jesus lang. Kasi siya na po yung perfector ng word. Wala na po tayong, hindi, si Kuya Nico yung susundan ko. Pwede, kasi si Kuya Nico ay follower ni God. So, ang pinafollow niya si Christ. But, ayun nga, ang focus pa rin natin hindi kay Kuya Nico, but kay Kristo. Ayun po, mga kapatid. So, prioritize God. Si God po lagi yung priority natin. And sa daily life po natin ito, mga kapatid, na priority po natin lagi ang Panginoon. And not just on Sunday. So, yun po yung sa number 2, do the first work. So, para after repent, do the first work. Prayer, Bible study, fellowship, faith in daily life. So, proceed po tayo sa pahayag 2, verse 6 to 7. Ngunit ito ang gusto ko sa inyo. Kinasusuklaman ninyo ang mga ginagawa ng mga Nicolaita na kinasusuklaman ko rin. Kayong may pandinig, pakinggan nyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay pahihintulutan kung kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. Ang punong ito ay nasa paraiso ng Diyos. And last mga kapatid, sinasabi dito, ang mga magtatagumpay ay pahihintulutan kung kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng buhay. Ang punong ito ay nasa paraiso ng Diyos. So makikita natin dito yung promise ni God na may babalik tayo sa original niyang plano. And para mabalik yung relationship natin sa Kanya. Kaya huwag tayong mawawala ng pag-asa na mga kapatid, let's change our inner self through repentance, prayer, having a relationship with God. And kailangan po natin na always mag-seek po yung sa will ni God. Hamon po tayo. Santiago 1, verse 22 to 24.
Huwag lang kayong makinig ng salita ng Diyos, kundi gawin ninyo ang sinasabi nito. Dahil kung hindi, dinadaya nyo lang ang inyong sarili. Dahil kung nakikinig lang ang isang tao sa salita ng Diyos at hindi naman niya ginagawa ang sinasabi nito, katulad siya ng isang taong nananalamin at pagkatapos makita yung sarili, ay umaalis ito agad. Pinalilimutan ang kanyang itsura. So dito mga kapatid, kung ano po yung sinasabi po ng Panginoon ay wag lang po natin ma-retain yun sa sarili, sa isip lang natin, kundi gawin po natin yun. Sunod po ay alalahanin ninyo ang inyong kinalalagyan bago kayo matulog. Magsisi kayo sa mga kasalanan ninyo at huwag nang muli ang dati ninyong ginagawa. At gawin muli ang dati ninyong ginagawa. Kundi, kung hindi, pupuntahan ko kayo at kukunin ang inyong ilawan. Ito mga kapatid, yung dalawang challenge po na iiwan ko po sa inyo. And let's discuss po mga kapatid ito sa groupings later. I think, mahaba pa naman siguro yung time, no? Kahit po siguro 15 minutes tayo, tapos by pairs na lang po tayo 2 or 3. So, mga kapatid, tayo po ay manalangin. Panginoon, muli kami ay nagpapasalamat sa inyo sa umagang ito. Panginoon, ay binigay niyo pa rin po kami ng another chance to repent, to hear your word, na magkaroon po kami ng chance to start over, O Panginoon. Lord, kayo pa rin po, Panginoon, ang patuloy na gumabay sa amin. Kayo pa rin po, Panginoon, ang mag-lead sa amin. And kung ano po yung will nyo, ayun po yung masunod sa buhay namin, O Lord. Lord, maraming salamat po sa word na narinig po namin, O Lord. Kayo po, Panginoon, ang tanging maitaas namin sa lahat ng oras, O Lord. Ito po, Panginoon, ay aming dalangin sa ngalan ng Jesus. Amen.